Mapagpalang araw mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon sa video ito, bakit kailangan magpasa ng QBR o yung tinatawag na Quarterly Breeding Report. Ito po mga kahabi ay para sa mga meron ng mga CWR holder o yung Certificate of Wildlife Registration. So bakit natin kailangan magpasa ng QBR at kailan tayo magpapasa ng QBR? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ang content natin ay regarding po sa buhay mag-ipon. So, bakit nga ba kailangan natin magpasa ng QBR? Unang-una po, sa lahat po ng merong mga CWR holder ay nakasaad dito sa ating mga responsibility bilang isang CWR holder. Sa number 3 mga kahabi, all disposition and mortalities of any of the animal stock, including the progenies, shall be reported in quarterly report to be submitted within 10 days after the end of the third month. So yun po yung ating obligasyon sa pagsasubmit ng QBR dahil ito po ay yung ating tungkulin. At ganoon din po yung tanong ng ating kahabi na si Miss Earthquake. Sa July po ba ang next QBR? So, Miss Earthquake, shoutout po sa inyo. So, ang pagpapasa po natin ng QBR ay every quarter of the year. So, ano ibig sabihin yan? So, kada 3 buwan, tayo ay magsasubmit po ng quarterly breeding report bilang isang CWR. Dahil ito po yung ating tungkulin, obligasyon, para mananatiling updated po ang ating CWR holder. Dahil kung hindi po updated ang ating pagpapasa ng QBR, ay meron pong mangyayari sa ating CWR. Nakasaad din po ito yan mga kahabi sa Certificate of Wildlife Registration. Sa number 6, deliberate disregard of the terms and conditions of the CWR shall be a ground for cancellation of said certificate and shall cause confiscation of all existing wildlife in the favor of the government without the prejudice to the application of other measures as provided for under existing laws, rules, and regulation. So yun po ang mangyayari kahabi pag hindi po tayo nagsasubmit ng QBR or hindi tayo nagpapasa ng QBR every quarter of the year. Dahil ito ay obligasyon natin, rules and regulation ng DNR para sa ating mga Certificate of Wildlife Registration o yung mga tinatawag na CWR holder. Dahil pwede po itong makansila ang ating CWR sa ating pag-disregard sa kanilang mga tungkulin. Yun po, sa kanilang policy at sa atin namang tungkulin. So, doon sa katanungan ng ating kabi na si Miss Earthquake, sa July po ba ang next QBR? So, kahabi, every 3 months po ang pagpapasa ng QBR. Ngunit, every 10th day of the third quarter. Ano ibig sabihin yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil nakasaad din po ito sa number 3, yung submitted within 10 days after the end of third month. So ano ibig sabihin yan? So after finish ng halimbawa natin January, February, March. So yun po yung
first quarter of the year, 3 months. So ang huling pagpapasa po, April 10. Yun po ang mangyayari dyan, kahabi. April 10 ng taong kasulukuyan, yun po yung last ng pagsasubmit natin ng QBR. So sa second quarter po, April, May, June. So yun po yung second quarter. So July 10, yun naman po yung last day of submitting our QBR as a certificate of wildlife registration holder. So yun po yung ating obligation, mga kahabi. So sa pagpapasa natin ng QBR, gagawa po tayo ng form para isasubmit natin kung kanino natin i-address ang ating QBR. For example, sa aking ginawa, ito po yung aking ginawang address para sa ating submission ng QBR. Ay i-address ko kay Sir Alejandro D. Maranan, OIC Senro Officer, Ginubatan, Albay. So sa Bicol po ako, sa Region 5, so sa Ligaw po ako. So yung nasasakupan ko na DNR ay sa Ginubatan, Albay po. So Sir, good day. Submitting herewith is my second quarterly calendar year 2025 breeding report. Certificate of Wildlife Registration number 2024-2 located at Purok 2, Barangay Maonon, Ligaw City. Ito po yung pagpapatunay na magsasubmit po ako ng QBR sa DNR ng aking nasasakupan. Ito po ay sa Ginubatan. So bakit dalawang pangalan po yung nakalagay rito? Yung isa po ay yung ako at yung aking misis, ito po yung co-owner ko. So dalawa po kasi kami yung nag-aalaga at nangangalaga ng ating mga species. So yun po yung ating obligation, kahabi. Tapos sa pangalawa ay ilalagay po natin dito yung Certificate of Wildlife Registration Inventory Monitoring Report. So kung wala naman pong kaganapan, ay kahit wala pong nangyari sa ating apiary sa loob ng 3 buwan, ay kailangan din po nating mag-submit dahil para ma-monitor at mailagay na sa database ng DENR. So ngayon meron po tayong nabago dahil naka-avail po tayo ng isang species ng black-headed guy. So i-attach po natin dito sa additional stock 1 piece additional stock natin ng black-headed guy. So sa yung mode of acquisition natin ay sales invoice. So pag nabili na po natin ito, i-attach natin, kahabi, yung mga certificate ng pagkaka mode of acquisition natin. Katulad po nito, merong yung bird farm na nabila natin ay meron pong birth certificate na ini-issue. So nandiyan po lahat ng detalye. Tapos meron po itong sales invoice. Ayan po, nandiyan po lahat ng mga dokumento na kailangan natin ipakita sa DNR. Ang magpo-provide po nito, mga kahabi, ay ang wildlife farm permit na ating napag-abilan. So bukod po sa sales invoice, nandiyan po din ang local wildlife transport permit para mapahintulutan na yung nabili nating species ay maita-travel. So one area to another area. Bukod pa dyan, mga kahabi, sa wildlife farm permit ay meron pa itong veterinary certificate na magpapatunay na healthy po yung species na ating na-avail sa farm. Pagkatapos niyang, kahabi, ay meron pang inspection report na manggagaling sa DNR. Bago nila i-release ang ibon, ay kailangan pa nilang i-inspect ito bago ma-aprubahan. Yan po ang inspection report.
Pagkatapos po ng inspection report ay meron pa tayong picture ng ating naabel na ibon. Yan po ang black-headed kite. So yun po ang paraan ng ating pagpapasa ng QBR, mga kahabi. Ngayon kung meron naman po kayong mga progenies sa month of second quarter, sa April, May, June ay gagawa naman po kayo ng breeding report. Ilalagay nyo po rito kung ano yung species na nagbi-breed at kung kailan nag-laid, date laid, date hatch, number. Ito po ang napakahalaga ng merong length band sa ating mga species para na-monitor natin kung sino yung mga parents at yung mga progenies ng ating mga napaanak na mga species. So yun po mga kahabi ang kalagahan na pagpapasa natin ng QBR. So hope meron tayong mga natutunan sa mga CWR holder ng mga baguhan dyan kung paano bakit bakit tayo kinakailangan magpasa ng QBR or quarterly breeding report. Dahil ito po yung ating obligation bilang pagsunod sa rules and regulation, policy and guidelines ng DNR upang manatili tayo na legal yung ating pag-aalaga at para maging manatili ang validity ng ating certificate of wildlife registration certificate. So yun po ang kahalagahan sa pagpapasa ng QBR. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan at kung nagustuhan nyo itong mga talakayan natin regarding po sa bakit kailangan natin pagpasa ng QBR or quarter breeding report dahil matatapos na po ang second quarter, so kailangan nating magpasa ng QBR sa DNR. So kung nagustuhan nyo itong talakayan natin ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. Ang talakayan natin dito, ang pinag-uusapan natin, ang content natin dito mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-iibon. So ganun din po mga kahabi, nais kong i-shoutout ang mga patuloy natin na sumusuporta sa ating munting channel, sa mga silent viewers dyan, maraming pong salamat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakisubscribe na po yung ating subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-iibon. At kung meron po kayong katanungan, comment below at kung kaya natin sagutin ay tatalakayin po natin para maliwanagan po tayong lahat na mag-iibon, lalong-lalo na po sa mga baguhan. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Kahabi Brendo Balanque. Shoutout po sa iyo kahabi. Si Laxmi Tiangco. Shoutout po kahabi. Si Abi Isaac o Isaac. Shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila. Shoutout po kahabi. Si Kahabi Ray Baguio. Shoutout po kahabi. At si Kahabi Alberto Ramos. Shoutout po sa iyo. Si Kahabi Marco Manuel. Shoutout po sa iyo kahabi. Si Kahabi Mariano Espirito, shoutout po mga kahabi. At si Kahabi Bernard Ventura Stanislao, shoutout po. Sebastian Gabi, shoutout po. Nel Patrick Galano Lasierda, shoutout po. At si Kahabi Maicos Avery, napakaganda po ng mga kanyang mga variety ng mga species. Si Kahabi Maicos Avery. Si Kahabi Valentin Sarte, shoutout po. Si Jason Lasungad de Belgica. Shoutout po sa inyo mga kahabi. So hanggang dito lang po muna yung ating talakayan kung bakit kailangan magpasa ng QBR bilang isang CWR holder. Ito po yung ating obligation para makatugon sa mga rules, regulation, guideline and policy ng DNR. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman at sumusunod sa mga policy, rules, and regulation ng DNR upang manatili ang ating certificate of wildlife registration. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. So mga kabi, kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang para pagtulong-tulungan natin
na maisagot, maitama yung inyong mga katanungan para sa mga masimpleng kapamaraanan maliwanagan tayo at makakuha ng mga idea na mga simpleng kasagutan lamang. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.